Parang may mga taong unti-unting nasisira, hindi dahil sa may nanakit sa kanila, kundi dahil sa sarili nilang pagpapabaya. Laging stressed, mabilis magalit, sumasabog dahil sa maliliit na bagay, at isa-isang nawawala ang lahat, mga kaibigan, kalusugan, respeto, oportunidad parang di man lang nila napapansin. Hindi sila binabagsak ng mundo, kundi ng kawalan ng kontrol sa sarili nilang isipan. Totoo ito, ang taong hindi namamahala sa emosyon niya, mapamamahalaan ng lahat ng bagay sa paligid niya. Ang kapalit? Isang buhay na puno ng pagsisisi, padalos-dalos na desisyon, mga pagkakamali, at mga relasyon na nasisira. Pero kung manonood ka hanggang sa huli at gagamitin ang mga matututunan mo rito, makakakita ka ng halos mahiwagang bagay. Kahit gaano kagulo ang mundo sa labas, sa loob mo'y may kapayapaan. Kalinawan. Lakas. Iyan ang itinuturo ng Stoicism, at ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Para sa mga bago pa lang, ako si Adriano, mahigit 10 taon nang nag-aaral at nag-a-apply ng Stoic philosophy. Hindi ito puro magagandang salita sa Instagram, ha? Isang paraan ito ng pamumuhay, isang pundasyon na nagbago ng pananaw ko sa buhay. At ngayon, gusto kong ipakita kung paano nito mababago ang inyo. Ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo, ayoko na? Mukhang simpleng salita lang yan, pero nagtatago rito ang isang invisible na kulungan kung saan nakatira ang karamihan, ang maling akala na ang mundo ang may kasalanan kung bakit nawawala ang iyong kalmado. Mas mahirap at mas nakaka-liberate ang katotohanan, hindi ang nangyayari sa iyo ang sumisira sa iyo, kung hindi ang reaksyon mo rito. Natrapik ka, may bumangga sa iyo, at sa ilang segundo lang, nagbago na ang mood mo. Bumilis ang paghinga, sumabog ang galit, at nawala na ang magagandang nangyari sa araw mo. O kaya naman, nakakuha ka ng kritisismo sa trabaho, at kahit alam mong walang katotohanan, magdamag kang nag-isip, nagdedepensa sa sarili, nag-uusap-usap sa isip. Huminto ka nga at isipin, ilang beses ka nang nasaktan dahil sa nakaraan. Ilang gabi mo nang hindi makatulog, inaalala ang isang sitwasyon na hindi na mababago. At higit sa lahat, ano ang nakuha mo? Sabi ni Epictetus, hindi tayo ginugulo ng mga pangyayari. Ang gumagambala sa atin ay ang paghatol natin sa mga pangyayari. Simple lang, pero ang daming kapangyarihan. Ito ang kakayahang pumili ng sarili mong reaksyon. Nawalan ka ng trabaho, halimbawa. Fact lang yan. Pero ang reaksyon mo ang magdedesisyon sa susunod mong hakbang, maari kang malugmok sa kawalan ng pag-asa, makaramdam ng pagkabigo, matakot o kaya'y makita ang pagkakataon para magpalit ng trabaho, magnegosyo, mag-aral ng bago, o magpahinga bago magdesisyon. Ang pagkakaiba ay ang kontrol mo sa sarili. Ito ang naghihiwalay sa mga tumatayo at sa mga sumusuko. Si Will Smith, halimbawa, sa Oscars, nag-react siya ng padalos-dalos sa isang joke. Sa isang iglap, nasira ang kanyang career. Isipin mo, ano kaya ang nangyari kung noon pa man, huminga siya ng malalim at nag-isip muna bago mag-react? Siguro wala namang magbabago sa labas. Pero sa loob lahat ay magiging iba. Samantala, si Nelson Mandela, 27 taon sa kulungan, hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa pakikipaglaban sa isang rasistang sistema. Lumabas siya kalmado. Matatag. Walang hinanakit. Naging simbolo siya ng kapayapaan at pagbabago. Paano niya nagawa yon? Dahil sa kontrol sa sarili. Itinuturo ng Stoicism na sa pagitan ng stimulus at response, may puwang. At diyan nakalagay ang ating kalayaan. Pero karamihan hindi napapansin ang puwang na yan. Padalos-dalos silang umaakto. Parang programa na lang na depensa, atake, pag-asa. Ngayon, isang tanong para sa sarili, ilang masamang desisyon ang nagawa mo dahil sa emosyon? Ilang mensahe ang pinagsisisihan mo? May nasaktan ka ba? May nagawa ka bang desisyon sa pera, sa trabaho, o sa pag-ibig dahil sa galit, takot, o kakulangan? At mas masahol pa ilang beses mo nang sinubukang ayusin ang mga nasira. Ang pagkontrol sa sarili ay mahalaga. Hindi ibig sabihin nito na magiging robot ka, walang emosyon. Ang ibig sabihin nito ay huminga ka muna bago mag-react. Sanayin ang pagmamasid sa sarili bago kumilos. May siyentipikong basihan ito. Sabi ng Harvard Medical School, ang mga taong may kontrol sa emosyon ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso, anxiety, at depression. Ang pagkontrol sa emosyon ay nagpapababa ng cortisol, ang hormone na sanhi ng stress na unti-unting sumisira sa katawan at isipan. Pero wala namang nagtuturo nito sa paaralan.
Natututo tayo ng math, geography, pero walang nagtuturo kung ano ang gagawin pagkatapos ng breakup. Walang nagtuturo kung ano ang gagawin kapag niloko ka ng kaibigan. O kung paano kumilos kapag parang gumuho na ang mundo. At ayun na nga, collapse. Pagod. Anxiety attacks. Kawalan ng kontrol. Pero ang mga nag-aaral ng Stoicism, alam nila, ang nangyayari sa labas, hindi laging desisyon mo. Pero ang nangyayari sa loob lagi. Iyan ang point. Hindi mo makontrol ang kilos ng iba. Hindi mo mapipigilan ang criticisms, traffic, sigaw ng boss, o sakit. Pero pipiliin mo kung mag-react ng may pag-asa o kalmado. Galit o focus. Araw-araw, maraming pagkakataon kang gamitin ang kapangyarihang yan. Pag tumunog ang alarm clock at gusto mo pang matulog. Pag may nanginis sa'yo at gusto mong sumabog. Pag parang lahat ng bagay ay mali at nag-imagine na ang utak mo ng mga worst-case scenarios. Doon mo kailangang huminto. Huminga. At alalahanin, ako ang may responsibilidad sa reaksyon ko. Ito ang magdedesisyon sa mangyayari sa akin. Maaaring pabago-bago ang mundo. Pero ikaw hindi kailangan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa lahat ng bagay sa paligid. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagiging matatag, kahit gustong-gusto ka nang ibagsak. Iyan ang Stoicism. Iyan ang lakas ng loob. At iyan available na sa'yo ngayon. Sa'yo ang desisyon. Napansin mo na ba na ang karamihan sa paghihirap ng tao ay hindi dahil sa kung ano ito kundi dahil sa kung ano ang inaasahan natin? Lahat gagawin mo para sa isang tao at umaasa kang magpapasalamat siya, pero tahimik lang siya. Magsusumikap ka sa trabaho at umaasa kang makikilala, pero mas nadadagdagan ang trabaho mo. Mag-invest ka sa isang relasyon na umaasa kang may kapalit, pero lumalayo siya. Ayun na, sakit. Frustration. Galit. Pero may itinuturo ang Stoicism na hindi alam ng marami, ang sakit ay hindi galing sa realidad. Galing ito sa mga inaasahan na hindi natupad. Sabi ni Marcus Aurelius, tanggapin ng may pasasalamat ang lahat ng idudulot ng buhay. Huwag mong hilingin na mangyari ang mga bagay ayon sa gusto mo, kundi tanggapin ang nangyayari na parang iyon ang gusto mo. Sakit sa ego yan pero nakaka-liberate. Kasi kapag tumigil ka sa pagdemand sa buhay, magsisimula kang harapin kung ano ito, hindi kung ano ang inaakala mong magiging ito. Isipin mo kung ilang beses ka na nasaktan dahil sa mga bagay na nasa isip mo lang pala. Gumawa ka ng isang senaryo pero iba ang nangyari. May date ka, umaasa kang magkakagusto siya sa'yo. Pero hindi pala. Naghahanda ka para sa interview, umaasa kang matatanggap ka. Pero hindi dumating ang email. Umaasa kang magbabago ang isang tao pero ganoon pa rin. Ayun na ang sakit. Hindi dahil masama ang mga bagay na yon, kundi dahil iba ang inaasahan mo. Karaniwan ito. Naranasan mo na to, di ba? Nasaktan ka na ba sa isang tao na hindi umabot sa expectations mo? Naging miserable ka na ba dahil sa isang bagay na, kung titignan mo ng maayos, hindi naman pala gaano kalala pero dahil sa dami ng expectation mo, nasira ka na? Normal lang yan kasi ang tao ay may ugali na mag-project. Gumagawa ang utak ng scenarios, expectations, assumptions at naniniwala sa mga ito na parang mga guarantee. Pero hindi ganoon ang mundo. Hindi ganoon ang mga tao. Ang buhay unpredictable. Kapag mas mataas ang expectation mo sa isang bagay o tao, mas mahina ka. Simple lang yan, mataas na expectation panandang pandagdag walang pakialam na reality katumbas equals hindi maiiwasang paghihirap. Si Amy Winehouse, isang tragic example. Umaasa siyang makakahanap siya ng pagaling, seguridad, balanse sa pag-ibig. Pero ang expectation na yan ang nagdala sa kanya sa toxic relationships, emotional dependence, vices at sa huli, sa pagkasira. Hindi lang ang mahirap na buhay ang sumira sa kanya. Ang bigat ng mga inaasahan niya sa buhay. Samantala, si Keanu Reeves halos kabaligtaran. Nawalan siya ng inaasahang baby sa girlfriend niya. Tapos, nawalan ng girlfriend dahil sa aksidente. Pero hindi siya lumaban sa mga hindi niya kontrolado. Tinanggap niya. Nagpatuloy siya. At ngayon, simbolo siya ng kapayapaan, simplicity, at presence. Iyan ang pagkakaiba sa mga taong nakakulong sa idealizations at sa mga malayang nabubuhay ayon sa realidad. Hindi ibig sabihin nito na magpapaapekto ka na lang. Ang ibig sabihin nito ay iayon ang expectation mo sa realidad.
Kapag inaasahan mong perpekto ang iba, mahihirapan ka. Kapag inaasahan mong lahat ay magiging ayon sa plano mo, masasaktan ka. Pero kapag naintindihan mo na walang utang sa iyo ang buhay, lahat ng darating magiging regalo. Mababago nito ang pakikitungo mo sa mundo. Mamahalin mo ng higit ang mga tao dahil sa kung sino sila, hindi dahil sa kung sino ang gusto mong maging sila. Magpapasalamat ka sa maliliit na bagay, hindi ka na nangangailangan ng malalaking bagay. Matututo kang harapin ang mga unexpected events ng may gaan, may pasensya. Sabi ng University of California, ang mga taong may unrealistic expectations ay mas prone sa anxiety at depression. Ang mga realistic, tinatanggap ang mga hindi nila kontrolado, ay mas masaya at kontento. At hindi ito coincidence. Kapag sobra ang inaasahan mo, nasa gilid ka lagi ng bangin. Isang malakas na hangin lang mahuhulog ka na. Pero kapag nakatapak ka sa lupa, tinatanggap mo ang lahat, nag-a-adapt, inaayos ang landas, mas magaan ang buhay mo. Mas buo. Mas presente. Itinuturo ng Stoicism na huwag makipag-away sa realidad. Tanggapin ang lahat kahit hindi yun ang gusto mo. Baguhin ang dapat ganito sa ganito pala, ano ang gagawin ko ngayon? Kasi sa huli, ang expectation ay idea lang. Pero ang reality, yun ang kakailanganin mong harapin. At kapag inalis mo na ang ilusyon ng kung paano dapat, makikita mo ang kapayapaan sa pagtanggap ng kung ano ang meron. Ilang beses ka na ba nakasali sa isang argumento kung saan alam mong wala ka nang magagawa, pero nagpumilit ka pa rin, gusto mong patunayan na tama ka? Siguro sa partner mo, boss, kamag-anak at sa huli, kahit nanalo ka, pagod ka pa rin. Dito papasok ang isa sa pinakamakapangyarihang aral ng Stoicism, ang kapayapaan mo ay mas mahalaga kaysa sa pagnanais mong maging tama. Ang pagnanais na laging tama ay isang bitag ng ego. Pakiramdam mo, kung hindi mo maipaliwanag ang punto mo, may nawawala sa'yo. Pero ang talagang nawawala ay ang balanse mo. Sabi ni Seneca, mas marangal na magpatalo kaysa manalo sa isang walang kwentang argumento. Hindi ibig sabihin nito na tatahimik ka na lang sa mga injustice. Pero kailangan ng wisdom para pumili kung kailan lalaban at kung kailan titigil. Hindi lahat ng laban ay karapat-dapat sa enerhiya mo. Hindi lahat ng pang-inis ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng iba't ibang opinyon ay kailangang iwasto. Hindi ito karaniwang wisdom. Lumaki tayo sa isang kultura kung saan ang pagiging tama ay tanda ng lakas. Kung saan ang panalo sa argumento ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng isang healthy relationship. Isipin mo kung ilang maliliit na away ang naging malaki dahil sa hindi pagtigil ng isang tao. Ilang relasyon ang nasira dahil sa hindi ko hahayaang ganito na lang. Ilang sandali ng kapayapaan ang ninakaw ng simpleng pagtatalo. Naranasan mo na ba yan? Nawalan ka na ba ng kaibigan dahil sa isang hindi pagkakaunawaan na maiiwasan sana kung sinabi mo na lang na okay lang, ituloy na natin ang buhay? Pinarami ng social media ang ganitong behavior. Ngayon, lahat gusto magbigay ng opinyon sa lahat. At kung hindi ka sumang-ayon, kaaway ka na. Pero ang constant na pangangailangan na sumagot, manlaban, iwasto ito ay isang silent na pagod. Isang mental at emotional exhaustion na sumisira sa kapayapaan mo. May isang eksperimento na sinabi ni Daniel Goleman, author ng Emotional Intelligence, na nagsasabi na kapag ang isang tao ay kinontra sa publiko, ang amygdala, ang bahagi ng utak na responsable sa fight or flight response, ay nag-a-activate na parang may physical threat. Ibig sabihin, kapag may nang challenge sa iyo sa isang argumento, ang utak mo ay nagre-react na parang inaatake ka. Pero hindi naman. Opinyon lang yon. Pananaw lang. Kapag hindi mo natutunang kilalanin yan, magiging reaktibo ka, explosive, unstable. Pero kapag natutunan mong mag-pause at itanong, worth it ba tong away na to, makakakuha ka ng power. Power na pangalagaan ang enerhiya mo. Power na manatili sa focus. Power na protektahan ang kapayapaan mo. Isipin mo si Kanye West. Isa sa pinakamalaking artista. Pero lagi siyang nakikipag-away sa publiko, impulsive ang mga debates niya, walang kwentang mga pagtatalo. Ang resulta, nawalan siya ng malalaking kontrata, kredibilidad, nasira ang reputation niya. Lahat dahil sa hindi niya alam kung kailan titigil. Ngayon isipin mo si Morgan Freeman. Target ng maraming speculations at criticisms. Pero bihira mo siyang makita na sumasagot ng may galit. Pinili niyang protektahan ang image niya, ang isip niya at ang legacy niya. Iyan ang Stoic wisdom sa action.
At ang wisdom na yan ay pwedeng magbago ng buhay mo. Sa susunod na may makipagtalo sa'yo, bago ka sumagot, itanong mo sa sarili mo, magkano ang emotional cost ng away na ito? Ano ba talaga ang makukuha ko rito? At ano ang pwedeng mawala sa akin? Minsan, ang nawawala ay oras. Minsan, enerhiya, reputasyon, o kaya'y isang mahalagang relasyon. Pero ang palaging nawawala sa isang walang kwentang pagtatalo ay ang kapayapaan ng loob. At ang nakakatawa, madalas, ang ibang tao ay hindi naman interesado sa isang totoong usapan. Gusto lang nilang manalo. Gusto ka nilang inisin. Gusto ka nilang madisbalance. At kapag nag-react ka ng padalos-dalos, panalo sila. Kaya, ang tunay na malakas ay hindi yung maingay. Ang tunay na malakas ay yung marunong tumahimik. Na nauunawaan na ang pagiging payapa ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tama sa isang walang kwentang away. Hindi ibig sabihin nito na magiging passive ka. Ang ibig sabihin nito ay maging selective. Intindihin mo na ang bawat argumento ay investment ng enerhiya at kailangan mong piliin kung saan mo ito i-invest. Kasi sa huli, walang may utang sa iyo ng pagsang-ayon. At wala ka ring utang ng kapayapaan mo sa anumang away ng ego. Ang katahimikan, minsan, ay ang pinakamalakas na tanda ng maturity. Ang pagpili na hindi mag-react ay isa sa pinakamalakas na paraan ng reaksyon. At habang natututo ka nito, mas magaan ang buhay mo. Mas kaunting stress. Mas kaunting away. Mas kaunting pagsisisi. At mas maraming kapayapaan. Mas maraming kalinawan. Mas maraming tunay na kapangyarihan. Hindi tinuturo ng stoicism ang kahinaan. Tinuturo nito ang pagiging matatag. At madalas, nagsisimula ito sa isang tahimik na desisyon, hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Kailangan ko lang mapanatili ang kapayapaan ko. Naisip mo na ba kung ilang beses mo nang sinaktan ang sarili mo? Hindi dahil gusto mo, kundi dahil hindi mo nasabi ang hindi noong kailangan mo. Dahil wala kang lakas na labanan ang isang impulse. Dahil kumilos ka nang hindi nag-isip at kailangan mo pang harapin ang mga consequences. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo. At napakalaki ng kapalit nito. Ang taong hindi namamahala sa sarili, mapamamahalaan ng kahit anong stimulus sa labas. Diretso si Seneca, ang pagiging alipin ng sariling kagustuhan ay ang pinakamasamang uri ng pagkaalipin. At ang pagkaalipin na yan ay araw-araw mong nakikita sa maliliit na desisyon. Gumising ka, tumunog ang alarm clock. Alam mong kailangan mo nang bumangon, pero pinindot mo ang snooze button. 5 lang minutong dagdag. Pagtingin mo, nawalan ka na ng oras, na-late ka na, nagsimula na ang araw mo ng magulo. O kaya naman, magda-diet ka, pero dumaan ka sa bakery, naamoy mo ang tinapay at ayon. Isang impulse. Isang desisyon. Isang pag-urong. Nangyayari rin ito sa cellphone. Upo ka para mag-aral, magtrabaho, gumawa ng isang bagay pero may notification ka. Tingin lang. 10 minuto, naging kalahating oras. Kalahating oras, naging 2 oras. At pagtingin mo, ang dapat sanay priority, naipit na sa hulihan. Mukhang maliliit lang ang mga bagay na yan, pero ito ang humuhubog ng buhay mo. Kasi kapag nawalan ka ng kontrol sa maliliit na bagay, mahihirapan kang mamahala sa malalaking bagay. At karamihan sa atin ay ganoon, hostage ng sariling impulses. Hindi nila ginagawa ang kailangan nila. Ginagawa nila ang gusto nila. Ginugulo nila ang libertad at disiplina. Pero ang tunay na kalayaan ay ang pagsasabi ng hindi kahit walang nakatingin. Si Mike Tyson, isang extreme example. Malakas siya, magaling, sikat, mayaman. Pero wala siyang kontrol sa sarili. Nagsali siya sa mga iskandalo, nakulong, nawalan ng milyon-milyon, nasira ang reputation niya. Lahat dahil sa hindi niya mapigilan ang impulses niya. Natalo siya, hindi ng mga kalaban niya sa ring kundi ng mga internal battles na hindi niya natutunang harapin. Ngayon tingnan mo si Tom Brady. Mga dekada sa tuktok ng pinakamabilis na sport sa Amerika. Kontrolado ang diet, strict ang routine, hindi nagpapaapekto. Kahit mayroon na siya ng lahat, nanatili ang self-control niya. At ang internal control na yun ang nagpahaba ng career niya kaysa sa karamihan. Naging consistent siya. Naging respetado. Ang naghihiwalay sa mga kwentong ito ay isang principle lang, self-control. At pinapatunayan ito ng science.
Isang study sa Stanford University, ang marshmallow experiment, nagpakita na ang mga batang hindi agad kumain ng candy, naghintay sila ng mas malaking reward, ay mas magaling sa pag-aaral, mas malusog, at mas matatag ang relationships paglaki. Ang self-control ang determinante. Totoo ito sa lahat. Relasyon, pera, trabaho, mental health. Ang mga taong may kontrol sa sarili, mas maraming bunga ang aanihin. Hindi dahil mas matalino sila, kundi dahil marunong silang maghintay. Marunong silang pumili ng tama imbis na sa madali. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng totoo, ilang beses mo nang sinabotahe ang sarili mo sa nakaraang mga buwan? Ilang beses mo nang sinabing mamaya na lang? Ilang pangako ang ginawa mo sa sarili mo na hindi mo tinupad? Ilang plano ang nanatili lang sa papel dahil pinili mo ang immediate pleasure? Hindi ito para sisihin ang sarili. Ito ay para magising. Makita na hindi nagbabago ang buhay mo kapag nagbago ang mundo. Nagbabago ang buhay mo kapag nagbago ang mga desisyon mo. At ang mga desisyon na yan ay nagsisimula sa loob. Sabi ni Epictetus, walang taong malaya kung hindi siya ang amo ng sarili niya. Isa ito sa mga pinakamahalagang linya ng Stoicism. Kasi hindi ito tungkol sa political, economic, o social freedom. Tungkol ito sa pinakamahirap na kalayaan, ang pagkontrol sa sariling impulse. Ang pagkapanalo sa sarili mong ego. Ang pagtupad sa salita mo sa sarili mo. Isipin mo kung ano ang magiging buhay mo kung gagawin mo talaga ang alam mong kailangan mong gawin. Kung may lakas kang tumigil kapag alam mong sobra na. Kung may disiplina kang simulan kahit wala kang gana. Kung may power kang pumili ng mas maganda, hindi lang ng mas komportable. Ang pagkakaiba ng isang ordinaryong buhay at isang ekstraordinaryong buhay ay nasa invisible na lakas na yan. Ang lakas na yan ay hindi ibibigay ng iba. Ito ay itatayo. Sa routine. Sa katahimikan. Sa pangako sa sarili. Nakatagpo ka na ba ng isang susi na nagbubukas ng pinto sa isang mas payapang buhay? Ang pagpipigil sa sarili, yun ang susi. Hindi naman biglang magbabago ang mundo, pero ikaw. Magbabago ka. Mawawala ang pagkaalipin sa mga tukso, sa mga bagay na nakakaagaw ng atensyon mo, sa mga biglaang pag-impluwensya ng damdamin. Lalago ang isang kayamanan na hindi mapapalitan, ang kalayaan. Ang lakas ng loob. Ang pagpapahalaga sa sarili. At dahil dyan, magbabago ang lahat. Susubukan pa rin ng mundo na iligaw ka, pero kung matatag ang loob mo, mananatili kang matibay na parang bato. Hindi ang mga pangyayari ang magdidikta ng buhay mo, kundi kung paano mo ito haharapin. Simulan mo na ngayon. Walang dapat hintayin, walang dapat asahan sa iba. Isang simpleng pagbabago, pero may malakas na epekto, nagmumula sa loob at lumalaganap sa paligid. Unti-unti man, makikita mo ang pagbabago, mababawasan ang mga pag-uudyok na hindi maganda, ang mga pagkadismaya, ang mga hindi kinakailangang alitan. Dadami ang katahimikan. Ang kaliwanagan. Ang kontrol sa iyong landas. Kung may naintindihan ka, may naghihintay na panibagong video para sa iyo. Ito ang susunod na hakbang sa paglalakbay mo tungo sa pag-unlad ng sarili. Isang pagsulong sa iyong pagkatao. Isang pagkakataon para maging mas maayos na bersyon ng iyong sarili. Salamat sa inyong panonood. Kita-kits sa susunod na video.